Nagtanong sa comment section ko sa Facebook page ko na Teacher's Notebook, no? Sabi niya, Sir, base sa experience nyo na nagtatrabaho sa Canada ng ilang taon, no? Sino raw ba ang mas magaan o mas masarap na katrabaho o mas maayos na katrabaho? Pilipino raw ba? Yung ating kabayan o yung ibang lahi? Ulitin ko yung tanong niya. Sabi niya, Sir, alin ba ang mas magaan, mas masarap na katrabaho diyan sa Canada? Yung kabayan ba natin o yung ibang lahi? Kasi raw sabi niya, base raw sa napapanood niya sa mga vlog sa Facebook, sa YouTube, sabi niya, sa napapanood niya is mahirap daw katrabaho yung mga kabayan. Sa isa-isahin natin, totoo ba yun? Sabi niya, pagka daw kabayan yung kasama mo sa trabaho, nandiyan na raw yung crab mentality, nandiyan na raw yung chismisan o tinatawag na marites, nandiyan na raw yung inggitan, kunwari na-promote ka, tapos sila nandun pa rin sa posisyon nyo na nagkatrabaho na matagal, so may inggitan na nagaganap, professional jealousy na tinatawag. Tapos meron pa raw siya naririnig na pag daw ang katrabaho mo is kabayan, toxic daw, absinero, tapos mga tamad. And number 5, ito pa yung sinasabi, epal daw at o pabida-bida sa mga boss o manager kapag ang katrabaho mo is kabayan. Parang tagapagmana raw ng kumpanya kung umasta. So yun daw yung mga naririnig niya sa mga ibang vlogs o ibang vlogs. Ngayon, tinanong niya ako sa aking comment section kung totoo ba na ganun yung attitude ng iba nating kabayan sa trabaho. Kaya nga sabi niya, masarap nga bang katrabaho ang kabayan sa trabaho o yung ibang lahi? So ito ang sagot ko dyan sa ating magiliw na taga-panood, sa ating followers, sa ating subscribers sa YouTube channel natin. Okay. Ako, sa aking kumpanya na pinagkatrabahuhan, maraming Pinoy. Kasi marami talaga. Sa department ko lang, I think, kung di ako nagkakamali, meron ata kaming mga 30 plus na Pilipino. Baka more than pa, hindi ko lang alam. Parang gano'n, roughly. So, mahigit 30. So, based naman sa experience ko for almost 8 years working sa company na pinagkatrabahuan ko, overall maganda naman talaga yung may katrabaho ka na Pilipino. Unang-una, kapag bago ka sa kumpanya, nandiyan ititrain ka talaga ng maayos. Tapos syempre, parehas kayo nagkakaintindihan kasi ng maayos, may papaliwanag lahat, pareho kayong lengguwahe, lalo kung bagong dating ka. Diba? Tapos number 2, kapag may mga tanong ka sa trabaho, matuturuan ka ng maayos. Tsaka para sa akin, ibang makitungo yung yung kabayan. Tuturing ka na kaibigan talaga. Masasabi ko sa experience ko for almost 8 years, in general, mababait naman yung mga kasama nating Pilipinas sa trabaho. Tuturuan ka kapag bago ka. Pero hindi ko naman sinasabi na 100% talagang perfecto na maganda yung experience natin sa pagkakabayan yung yung kasama natin sa trabaho. Pero overall, talagang para sa akin maganda na ang katrabaho mo is kabayan kasi tuturuan ka talaga nila lalo na kapag bago ka, yung mga experience sila, yung mga challenges sasabihin sa'yo, tapos yung mga good points, bad points sa trabaho, mga advantages, disadvantages, marami kang makukuha. Pero syempre wala namang perfecto na nilalang. Syempre may mga advantages and disadvantages pa rin yan. Meron bang marites? So syempre meron, hindi mawawala yan. Meron bang tamad sa trabaho? Meron, hindi pa rin mawawala yan. Overall, sabihin ko sa iyo in general, sa experience ko, mas maayos talaga na mas maganda talaga nakatrabaho yung mga kabayan. Siyempre pagka mga kabayan na Pinoy ang katrabaho mo,
magiging kaibigan mo na sila eventually, magiging kumpare, kumari mo, parang magiging extended family mo na rin sila kasi pag may problema ka, pwede mo silang kausapin. Tapos pag may mga maglalaro yung mga anak mo, pwede mo dalhin sa mga bahay nila pag naging kaibigan mo na sila. Mapagkasabihan mo rin ng problema. So para sa akin, maganda na kabayan ng maging katrabaho mo. Para sa akin. Yung katotohanan dyan, kung tatanungin mo talaga kung sino mas magandang katrabaho, Pinoy ba o ibang lahi, o real talk lang tayo, no? Kahit puti, kahit Pinoy o anumang lahi yan, sa lahat ng workplace, may mga epal, may mga pabida, may parang tagapagmana ng kumpanya, may tamad, anything. May positive, may negative. Hindi pwedeng perfecto yan. Hindi pwedeng perfect, walang ganun. Kaya ang may advice ko lang, just do your work, punch in, punch out, work smart, not hard. Kahit na supervisor, manager ka pa, at the end of the day, trabahador ka pa rin ng kumpanya. Hindi ka tagapagmana ng kumpanya. Tsaka isa pang masasabi ko, huwag mong hanapin yung sarili mo sa ibang tao. Kunwari, magaling ka, masipag, organized, tapos meron kang kasama na parang asar na asar ka kasi hindi hinahanap mo yung meron ka na wala sila. Tsaka ating tandaan, different people have different working style or working strategy. Baka ikaw, ang style ng trabaho is mabilis, talagang gusto mo matapos agad yung trabaho, very efficient ka, organized, tapos mayroon naman na tao na they take time para gawin yung trabaho, tapos akalain mo tamad. So kapag ka hinanap mo yung sarili mo sa ibang tao, mangyayari, mapuprostrate ka. Tsaka, do not compare yourself to other people. Do what you do. You do. You do you, sabi niya. Ewan, tama ba yan? Gawin mo yung trabaho mo. As long as ma-achieve nyo naman yung goal para sa trabaho nyo for that day, ganun gawin nyo. Work smart, not hard. Sabi ko, hindi ka na magiging tagapagmana ng kumpanya. Sabi ko nga, kahit saang lugar, sa Dubai man yan, US, UK, Hong Kong, Japan, Canada, kahit anong workplace ang mapuntahan natin, kasama mo man Pinoy o ibang lahi, iba-iba ang ugali, iba-iba ang attitude, iba-iba yung working style. So, hindi pare-parehas, kaya hindi natin pwedeng kumpara. May tamad, may masipag, may hardworking people. So, iba-iba yung strategy sa pagkatrabaho. Do not compare yourself to other people. Kung talagang magaling ka, super bilis, okay, that's fine. Mare-recognize ka naman ng kumpanya. Pero, never na ikumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Tanto kahit sino naman yung maging katrabaho ko, Pinoy man yan o ibang lahi, it doesn't matter. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo, be the best, tapos ipakita mo lang kung ano yung meron ka, be honest, tapos you know yourself. So kung talaga magaling ka, mare-recognize siya ng mga superior mo. So yun lang. Kahit sino pa yan, Pinoy, ibang lahi, may masarap din naman kasama ibang lahi, may masarap din kasama na Pilipino. So it doesn't matter naman. Sabi ko nga dito, work smart, not hard. At the end of the day, tayo ay mga trabahador, hindi tayo tagapagmana ng kumpanya. Tsaka ang maganda rito, dapat pakikisama lang talaga.
Kasi kung epal ka, epal din yung kasama mo. Kung mabait ka, mabait din yung mga kasama mo. Kung pasaway ka, pasaway din yung mga kasama mo. Ganun lang naman yun eh. Kung suplado ka, suplado rin yung mga kasama mo. Have a great day and mabuhay ang manggagawang Pilipino saan man panig ng mundo.